Bagong kabanata ng digmaan sa gitnang silangan kakabukas lang. Kinumpirma ng Estados Unidos noong Marso 26 ang paggamit sa totoong labanan ng mga bangkang walang tao sa Golpo sa ilalim ng Operasyong Epic Fury. Isang teknolohiyang tila mula sa hinaharap na sinusubukang buwagin ng kalamangan ng Iran sa dagat. Anong nangyari? Inilagay ng Washington sa gitna ng krisis ang isang maliit, mabilis at walang tripulanteng plataporma sa mga tubig na konektado sa kipot ng Hormuz, na ngayon ay isa sa mga pinakadelikadong lugar sa mundo. Ang Garcia ay bangkang militar na walang tripulante. Sakay nito, may haba itong mga 4.8 metro, maaring kontrolin sa pamamagitan ng remote control at kaya ring gumana ng may sariling otonomiya. Umabot ito ng 40 knots sa bilis ng sprint. Dinisenyo ito para makapasok sa mga delikadong lugar nang hindi nilalagay sa panganib ang mga marinero. Ayon sa espesipikasyong technical, ang sistema ay para sa pagmamanman at pagre-relay ng komunikasyon. Giyera sa ibabaw ng dagat, giyera laban sa mga submarino, mga kontrahakbang laban sa mga mina at suporta sa iba pang mga drone. Sa madaling salita, hindi lang ito maliit na bangka, kundi platapormang nakakakita, nagpapadala, tumutugon at nayaangkop sa iba't ibang misyon. Sa parehong masikip na lugar, madalas manggipit ang Iran gamit ang mabilis na bangka, drone at pagbabanta sa sibilyang barko. Hindi basta-basta lumitaw ang papel na ito. Bago makarating sa Hormuz, ang GARS ay nasubukan na sa mga operasyon na tumutulong ipaliwanag ang halaga nito noong 2022. Sinubukan ng US Navy ang bersyon ng sistema sa isang simulation ng pag-eskorta gamit ang sandatang pinatatakbo ng malayuan, abanteng pagsukat ng distansya at mga kakayahan sa pagtukoy ng banta. Tamang paraan para ilayo ang tao sa panganib. Noong 2025 sa Southern Lightning, ang mga hindi tripuladong sistema ay umoperar kasama ng destroyer na USS Cole sa isang kapaligiran ng hybrid na plota na nakatuon sa sensors, relay at komunikasyon sa dagat. Sa parehong taon sa Baltops 25. Ginamit ng mga guard para mag-simulate na mabilisang bangka na umaatake sa malalaking barko na nagbigay daan sa pagbuo ng depensa laban sa mga pag-ataking walang tripulante at asimetrikong banta. Ipinahayag din mismo ng hukbong dagat na noong Marso 2025 nagkaroon ng demonstrasyon ng paglulunsad ng maraming GARC mula sa mga gumagalaw na barko. Gian, pumapasok ang papel nito sa Hormuz. GK, ang kipot ay naguugnay sa Golpo ng Persya, sa Golpo ng Oman at sa Dagat Arabiko at isa ito sa pinakamahalagang lagusan ng enerhiya sa mundo. Sa ganitong sitwasyon, ang GARS ay isang paunang tagamanman. Maari siyang mauna, palawakin ang pag-unawa sa sitwasyon, magmasid sa kahina-hinalang kontak at suportahan ang pagpapatrolya ng matagal. At mabawasan ang pangangailangang agad magpadala ng barkong may tao sa pinakamapanganib na lugar. Ito ang tumutulong magpaliwanag kung bakit binigyang diin ng Pentagon ang mahigit 450 oras ng paglalayag at mahigit 2,200 milyang pandagat. Ang nagpapaka-futuristiko at kakaiba sa sandatang ito ay mismong ang lohika nito. Sa loob ng mga dekada, ang presensyang pandagat ay nangangahulugang malalaking barko, lantad na tripulante at mataas na gasto sa papapatrolya sa dagat. Binabago ni GARS ang kalkulasyong ito. Siya ay maliit, mabilis, modular at mas madaling paramihin. Sinabing pansamantalang hepe ng Naval Operations ng Estados Unidos noong 2025 na ang mga sistemang walang tripulante ay dapat magpalawak ng abot ng kanilang hukbong dagat, magpabuti ng situational awareness at magpataas ng bisa sa labanan. Ayon sa hukbong dagat, layunin ng programa na dagdagan ng kakayahan ng tradisyonal na puwersa, hindi ito palitan. Sa madaling sabi, ang GARS ay hindi kapalit ng destroyer. Ito'y nauuna, mas malapit at mas ligtas sa tao. Dahil dito, napukaw ang malaking pansin. Sa Hormuz, itinayo ng Iran ang karamihan ng kanilang ari-arian. Tungkol ito sa pag-ubos ng lakas, maliliit na sasakyang dagat, mabilis na banta, prapikong magulo at mababang gastos. Para manggulo ng sama-sama, damit ang isang plataporma na talagang akma sa ganitong uri ng digmaan. Pero mas maraming software, mas maraming sensor at mas matagal ang pananatili. Hanggang ngayon, walang pampublikong kumpirmasyon ng opensibang pag-atake ng mga GARS laban sa mga target ng Iran. Kumpirmado lang ang gamit nito sa pagpapatrolya. Ang paggamit nito ay nagpapakita na ng pagbabago ng yugto. Imbes na agad magpadala ng mamahaling barkong lantad, nagsimula nang magpadala ang Washington ng robotikong sasakyang pandagat. Para makita agad, manatili ng mas matagal at paliitin ang espasyo ng pagmamanyobra ng kalaban.
Kaya kakaiba ang GARS, hindi dahil kaya niyang lutasin lahat, kundi dahil dinadala niya ito sa dagat. Isang bagong ideya na sa makabagong bigmaang pandagat, makina na at hindi tao ang unang papasok sa pinakamapanghanib na lugar.